serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng shortwave frequencies ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano, pansamantalang humahalili po kay Ven Blones. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo, showbiz at sports. Kami inyo pong napakikinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Una sa ating mga balita, hindi na pahahalagahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang tinawag nitong deceptive at misleading na pahayag ng China Coast Guard kaugnay ng huling insidente sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad kaugnay ng ulat ng China Coast Guard na binangga umano ng resupply vessel ng Pilipinas ang kanilang barko sa bisinidad ng Ayungin Shoal. Ayon kay Trinidad, hindi tatalakayin ng AFP ang mga detalye ng legal na humanitarian and resupply mission sa Ayungin Shoal na nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Gate nito, ang pangunahing issue ay ang illegal na presensya at illegal na pagkilos ng China Coast Guard sa loob ng EEZ ng bansa na paglabag sa soberanya at karapatan ng Pilipinas. Dagdag ni Trinidad, ang patuloy na agresibong pagkilos ng China Coast Guard ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa kaugnay na balita, nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng dalawang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o mas kilala bilang Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Ito ay sa atas ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balillo, layo nito na matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pinoy sa bahagi ng karagatan. Tiniyak naman ng PCG na sisiguraduhin nila ang mga kaligtasan at seguridad ng ating mga mangingisda sa kanilang mga aktibidad sa Panatag Shoal. Kasabay nito na mahagi na rin ang PCG ng mga gamot at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda roon para dagdagan ang kanilang supplies. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG na gagawin nila ang lahat para maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda na naglalayag sa Bajo de Masinloc. Ayon kay PCG Commander Severino Destura Jr., patuloy lamang ang kanilang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o kilala rin bilang Panatag Shoal. Git ni Destura, walang nagbabawal sa ating mga mangingisda na magpalaot sa Scarborough Shoal. Gayunpaman, pinayuhan ng PCG ang mga Pilipinong mangingisda na iwasang lumapit o gumawa ng mga hakbang na magpo-provoke sa China Coast Guard. Pinaalalahanan din nila ang mga mangingisda ng Masinloc na laging ipaalam sa PCG kung sila ay magpapalaot at ang buong detalye nito gaya ng saan pupunta, gaano katagal maglalayag, ilan ang kasama at ano ang bangkang sasakyan.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga aksyon ng China, tunay na hadlang sa kapayapaan at istabilidad sa West Philippine Sea ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang detalye ng balitang yan ibibigay sa atin ni Leo Sarne. Malinaw na sa pandaigdigang komunidad na ang mga aksyon ng China ang tunay na hadlang sa kapayapaan at stabilidad sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng huling insidente sa Ayungin Shoal kahapon na kinasangkutan ng isang Chinese Coast Guard vessel at isang resupply boat ng Pilipinas. Sa isang statement, nanindigan si Secretary Teodoro na tututulan ng AFP ang mapanganib at walang ingat na pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Giit ng kalihim, ang aksyon ng China ay kontra sa kanilang mga pahayag na good faith and decency. Binigyang diin ni Secretary Teodoro na gagawin ng DND at AFP ang lahat para gampanan ang kanilang mandato na protektahan ang teritoryo, soberenya at karapatan ng Pilipinas. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinabulaanan ni Masinloc Zambales Mayor Arsenia Lim ang impormasyon na pinagbabawalan ang pangingisda sa Bao de Masinloc o mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Lim, ang tanging paalala niya sa kanilang mga kababayan ay huwag magtutungo sa parte ng karagatan na maaaring makapagsimula ng dahilan ng kaguluhan o sa disputed part ng naturang karagatan. Paliwanag ng alkalde, ito ay para maiwasan ng magkaroon pa ng dahilan para sa kaguluhan. Sinabi ni Lim na dapat mangisda ang ating mga kababayan na walang sagabal. Sinigundahan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na walang dapat ikatakot ang mga kababayan nating mangingisda roon dahil naroroon na ang dalawang malalaking barko ng Philippine Coast Guard. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, matapos ang matagumpay at ligtas na pagpapauwi sa 21 Pinoy seafarers na crew ng MV Tutor na kamakailan ay inatake ng rebeldeng Houthi sa karagatan sa Middle East, tinututukan naman ng Department of Health o DOH ang mental health ng mga biktima. Ito ay upang maibsan ng post-traumatic stress na kanilang naranasan mula sa insidente. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Bagamat walang nasaktan at walang tinamong kahit anong injuries, ang 21 Pinoy crew ng MV Tutor ay patuloy ang ginagawang assessment ng Department of Health sa mga ito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kausap niya ang nasabi mga seafarers at sa tingin niya ay parang mga battle shocked ang mga ito o merong post-traumatic stress. Ito niya ang kailang patuloy na inaalam, gayon din ang pagbibigay ng psychosocial support dahil normal niya sa isang tao na dumaan sa isang agaw buhay na pangyayari ang makaranas ng patuloy na krisis hanggang sa mga ilang buwan. Sa ngayon ayon kay Herbosa ay sumasailalim ang nasabing mga tripulante sa iba't ibang klase ng check-ups ng Department of Health at naasahan ang check-ups mula naman sa kanilang mga private insurance. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa maayos ng kondisyon ang isa sa dalawang overseas Filipino workers o OFWs na naiulat na kritikal matapos ang nangyaring sunog sa kanilang dormitoryo sa Kuwait. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nailipat na sa ward ang nasabing OFW at isa na lamang ang nananatili pa sa Intensive Care Unit o ICU. Samantala ang anim naman ang nakaligtas na OFWs ay nailipat na
nailipat na ng ibang gusali ng kanilang construction company. Kasabay nito, naiuwi na sa Pilipinas ang 13 OFWs na nasawi sa nasabing insidente at agad na naihatid ang mga ito sa kanilang mga kaanak sa kanilang lalawigan. Tiniyak naman ni Secretary Kakdak na may matatanggap na financial, funeral, livelihood at scholarship assistance para sa mga naulila ng mga OFW. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng isang mambabatas ang pagtataguyod ng mas maayos na kalagayan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Ginawa nito ang commitment mula sa dinaluhan nitong pandaigdigang komperensiya sa Switzerland. Para sa detalye ng ulat, narito si Kathleen Forbes. Tiniyak ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre na itataguyod na mas maayos na kalagayan ng mga manggagawa sa bansa. Kasunod dito ng pagdalo ni Asidre at ng ilan pang mambabatas sa 112th session of the International Labour Conference na ginanap sa Geneva, Switzerland. Ang pagdaloan niya ng pamahalaan sa komperensya ay nagpapakita ng patuloy na commitment sa ating international obligation. Tinitiyak rin niya na Pilipinas ang proteksyon at karapatan ng sektor ng manggagawa. Ilan sa paksa na tinalakay sa taunang pulong ang proteksyon laban sa biological hazards, strategic objectives para sa karapatan sa trabaho, disenteng trabaho at ang care economy. Ilan sa mga panukalang isinusulong ng Kamara para sa mga manggagawa ay ang Barangay Skilled Workers Registry Act, Rationalization of Wage Levels, Magna Carta of Workers in the Informal Sector at ang Freelance Workers Act. Ibinida din ito na kamakailan lang ay inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang Magna Carta for Seafarers. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pitong rehiyon sa bansa nakitaan ng pagsipa ng kaso ng dengue ayon sa Department of Health o DOH. Para sa kabuuan ng detalye, may ulat si Michael Rogas. Minamonitor na ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng dengue sa 7 rehiyon sa bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary at spokesperson Dr. Albert Domingo, nakitaan na nila ng pagtaas ng kaso ng dengue ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Mimaropa, Caraga, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Nakapagtala ang DOH ng 70,478 na mga kaso mula January 1 hanggang June 1 kung saan 197 ang namatay. Dahil dito'y umaapila ang ahensya sa publiko na mas lalo pang paigtingin ang kalinisan upang hindi na tumaas pa ang kaso ng dengue. Ngayong buwan ang inaasahang pagtaas sa naturang sakit dahil sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nagbabala si dating Health Secretary at ngayoy Iloilo Representative Janet Garin sa publiko na hindi nakagagamot ng dengue ang siling labuyo. Sa gitna ito ng pagkalat sa social media na nakagagaling umano ng dengue ang siling labuyo, bagay na una na rin itinanggi ng Department of Health. Nilinaw rin ng mambabatas na hindi gamot sa dengue ang tawa-tawa at virgin coconut oil, bagkus ay nakatutulong lamang para ibsan ang sintomas ng isang dengue patient. Tinukoy nito ang pag-aaral ng Acta Medica Filipina at inilabas na Department of Health Administrative Order No. 184 Series of 2004 kung saan sinasabi na maaaring makagaling sa lagnat ang tawa-tawa, ngunit wala pang sapat na batayan na ito ay makagagamot ng iba pang sakit gaya ng conjunctivitis, ubo, diabetes at dengue, pati na ang malaria, gastritis at diarrhea. Payo ng Dr. Solon na uminom ng maraming tubig kung may lagnat, lalo na kung nakararanas ng sintomas ng dengue, at agad magpatingin sa doktor kung nagpapatuloy ang sintomas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
post sa isang social media platform kaugnay sa umano'y educational assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, fake news ayon sa Kagawaran. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nilinaw ngayon ng Department of Social Welfare and Development na walang katotohanan ng kumakalat na TikTok post na ito'y magbibigay umano ng educational assistance sa mga mag-aaral sa buong bansa. Ayon sa DSWD, fake news ang impormasyong ito at di dapat na paniwalaan. Kaugnay ngayon nagpaalala naman ang Kagawaran na wag magpaloko sa naturang post na may tutorial pa kung paano umano makakuha ng educational assistance. Git ng DSWD, hindi ito nang hihingi ng personal na impormasyon online para sa aplikasyon ng educational assistance dahil ito ay labag sa Data Privacy Act. Kahit naman ang Kagawaran ng publiko na i-report ang account na Philippine Go Today sa TikTok dahil ito ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa programa at serbisyo ng Kagawaran pati na rin ng ibang ahensya. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sasampahan ng mga kasong human trafficking si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kanyang mga kasabwat. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, kasama si Guo sa kaso dahil isa siya sa may-ari ng lugar kung saan nangyari ang umano'y mga aktibidad ng human trafficking sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Si Guo rin ang nakapirma sa lease contract sa pagitan ng ni-raid na Pogo sa Zunyu One Technology Incorporated at Realty Estate Company na Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari ng compound na inukupa ng Pogo. Samantala, tinitignan din ng PAOCC ang iba pang posibleng mga kaso kaugnay sa money laundering. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iimbitahan ng Senate Committee on Women ni Senadora Risa Hontiveros si dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC Deputy Director General Dennis Cunanan para linawin ang di umano'y kaugnayan nito sa operasyon ng mga Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ibinahagi ni Hontiveros na base sa mga opisyal na dokumento, pinakilala ni Cunanan ang kanyang sarili bilang authorized representative ng Hongsheng sa Banban at Lucky South 99 sa Porac. Sinabi rin ng senadora na maaaring si Cunanan ang link sa pagitan ng Banban Pogo Hub at sa Porac Pogo Hub. Samantala, nanawagan si Hontiveros sa iba pang mga opisyal ng gobyerno na makiisa na sa panawagang iban na ang mga Pogo sa Pilipinas. Una nang nanawagan ng Chinese Embassy sa gobyerno ng Pilipinas na ipagbawal na ang operasyon ng mga Pogo dito sa ating bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang masusing investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT matapos ang nangyaring cyber attack na tumama sa 4 na web-based systems ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Dr. Joseph Victor Generato, Director ng Management Information and System Service ng Marina, sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong insidente sa ahensya. Sa kasalukuyan, inaayos ng mga tauhan ng Marina at DICT Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC ang mga naapektuhang sistema upang matiyak ang seguridad at malaman ang lawak ng nasabing data breach. Sa kabila ng nangyaring cyber attack, tiniyak naman ni Dr. Generato na hindi naapektuhan ang data ng mga seafarer. Target ng Marina na maibalik sa normal na operasyon ang kanilang mga sistema sa lalong madaling panahon upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko kaugnay sa scam text message na nag-aanyaya na magbayad ng multa sa pamamagitan ng link. Ayon sa abiso ng MMDA, ito ay isang scam at walang ganitong notice na ipinadadala ang ahensya. Paalala ng MMDA sa publiko na huwag pindutin ang mga kahina-hinalang link upang makaiwas sa pagbibigay ng personal at sensitibong impormasyon. Nanawagan din ang ahensya na kung mayroong natanggap na kahina-hinalang mensahe o post sa social media, maaaring tumawag sa MMDA Hotline 136 o magpadala ng mensahe sa kanilang official account upang maberipika ang impormasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating unang ulat mula probinsya, Department of Agriculture Region 1 hinikayat ang Farmers Cooperative and Associations o FCAs na mag-avail ng Livestock and Poultry Farm Program ng ahensya. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Luwag sa detalye. Ginutigot ti Department of Agriculture Regional Field Office 1 dagiti nakarehistro a Farmers Cooperative and Associations agundawayan ti programa para iti panakaestablisar ti livestock and poultry farms. Segon kini DA Regional Livestock Program Focal Person Karen Paningbatan, kwalipikado para kadagiti FCA ang nakarehistro iti baben ti Department of Labor and Employment, Cooperative Development Authority, wenno Securities and Exchange Commission. Inbarad na anasken nga dan ti FCA iti manalo na miyembro iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture amay sa requirement tapno maipay tinasaw nga livestock and poultry housing. Karaman pay nga at dati lugar pagpatakdaran ti housing pagpaduan kadagiti taraken ken pagalaan ti maited kadagiti miyembro. Inay ni Paningbatan nga agserbi pay akas line of business ti FCA ti livestock and poultry housing kas pangrugrugyan ken nayon na masapulan ti asosasyon ken dagiti miyembro daytoy. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala, kauna-unahang bukas center sa Rehiyon 1 pinasinayaan ng Department of Health o DOH. Para sa detalye ng balita, may report si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Indauluan ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ti grand opening para ti umuna abukas uno bagong Urgent and Ambulatory Services Center dito'y Rehiyon 1 masarakan sa Barangay Francia Sur, Tubao, La Union itay Biyernes, Hunyo 14. Tiya bukas center ket ganwat ni Secretary Herbosa tumulong amang tungpal iti 8-point action agenda for health na. Puntirya daytoy ti panakaypasdag ti di kumurang 70 abukas centers ti entero a Pagilian tapno agserbi iti minilyon a Pilipino ken maypayan kadakwada iti accessible ken di kalidad a serbisyo ti panangtaripato ti salunat iti konbenyente at yampoda a may tunos kadagiti direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon ken ni Secretary Herbosa agserbi ti sentro kang rona na pasilidad para kadagiti komunidad amang itukon iti outpatient consultation, laboratory tests, minor operations ken emergency care ken mangyasidig iti panangtaripato iti salunat kadagiti umili. Dinayaw ti sekretaryo ni La Union 2nd District Congressman Dante Garcia akang rona na nang itandudo ken ng pondo iti panakaibangon ti bukas center iti distrito na. Kabayatan na impeksa ni DOH Ilocos Regional Director Paula Paz Sidionco ti panagyaman na kadagiti amin na ng suporta iti panakaipatungpal iti nasao a pasilidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Albert mula Luzon, lipad naman tayo sa Kabisayaan. Pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar tumanggap ng early warning equipment mula sa Alternative to Development o A2D at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Mula Radyo Pilipinas Borongan, narito si Pen Pumida. Malipayon niya ginkarawat han gobyerno provincial hit Eastern Samar an early warning equipment ikang ha A2D kon Alternative to Development Incorporated ug National Grid Corporation of the Philippines sa usa nga seremonya diri pala maiha ha Provincial Capital Gym Borongan City. An early warning equipment na ginkarawat han provincial government pinaagyan representante ni Governor Ben Ivardoni, Provincial Administrator Nelson Cortez in ginkukumponer hin 2 units weather station para hit PDRRMO Eastern Samar ngan hipapad LGU samtang 15 nga munisipalidad ang kinarawat hin tag-usa nga rain gauge. Ini nga mga ekipahis inhailarom hit proyekto iton A2D kung tawagan Investing in DRR for Resilience nga ginpunduhan iton NGCP. Gamit hit weather stations in pagsukul hit humidity, wind speed ug wind direction, heat index ngan rainfall samtang ang rain gauge masalud hit busit uran ug magsusukol hit kadamo haigintalaan nga oras. Tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen, mula Samar, tawid naman tayo sa Leyte. Pagpasok sa negosyo ng 10 residente ng St. Bernard sa Southern Leyte, sinuportahan ng pamahalaan. Para sa kabuuang detalye, narito si Ria Mecate ng Radyo Pilipinas Sogod. Nadawat na sa dugang mga benepisyaryo sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang negosyo sa kariton kon Nego Cart with 3-wheeled bicycle gikan sa Department of Labor and Employment kon DOLE ubos sa suporta sa 2nd District Congressional Office nitong Biyernes, Hunyo 14. Ang Nego Cart may isa sa mga prioridad nga landed project sa DOLE nga nagtumong mahatagan ng mga marginal workers, ilabi na ang mga way permanenteng pwesto nga mga tendera sa paghimo silang kasamtangan nga mapanginabuyan nga mulambo ang kita ug mulungtad ang mga negosyo. Dugang nga na tumungusab ni ini sa pag-upgrade sa mga produkto o serbisyo ug ibaligya kini sa mas daghang potensyal nga customer. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi kang 2nd District Congressional Office Staff Dennis Ted Tingkoy nga naasa na po kay matagnon gikan sa nagkadaang barangay sa lungsod. Ang nakadawat ni ini sa gipaygayon nga turnover ceremony sa lungsod sa Hinunangan. Kahimduman nga unang nakadawat sa susamang hinabang ang 19 kay matagnon ni aging tuig. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mecate alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ria. Samantala mula Visayas, baling naman tayo sa Mindanao. Parkalingaw Music Festival inihatid ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa ika-74 na taong anibersaryo ng Charter Day ng lungsod. Mula Radyo Pilipinas CDO, nagbabalita si Kokoy Medina. May pasundayag sa ilhang tagsang talento sa musika ang pipila ka mga local bands din hisdakbayan sa Cagayan de Oro atol sa gipahigayong Parkilingaw Music Festival nga gipahigayon sa Plaza de Visoria niadtong Hunyo 14 ning kasamtangang tuig. Ang Parkilingaw hatod sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix Oy pinaagi sa City Tourism and Cultural Affairs Office uban sa suporta sa buhatan ni City Councilor Marvern Esparcia. Aging paghatag lingaw sa katawan alayon sa kasulugan sa ika-74 nga Charter Day sa Cagayan de Oro. Subay niini mapasalamaton si Mayor Oy sa paghatag lingaw sa mga banda nga mitampo sama sa Herbal Remedies, Novilla, Wilkman, Brandy Billy, Blood Flower, Cyberband o Uncle Scar. Gawas sa kalingawan, gitugutan usab sa maong higayon ang pipila ka mga alacarte o mga street food vendor, maukay-ukay vendor nga makadisplay sa ilahaga mga baligya. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Kokoy, mula Cagayan de Oro, lundag naman tayo sa Zamboanga. Higit 13 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat sa isinagawang joint law enforcement operation sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Bless Eboyan. Kauban sa mga operatiba sa Naval Forces Western Mindanao ang Regional Drug Enforcement Unit sa Philippine National Police sa pagpanguna sa gihimong law enforcement operation sa Zamboanga City. Kini nagresulta sa pagkakumpiska sa mingkabat sa 13.6 milyon ka piso nga kantidad sa illegal nga droga. Tulo ka sospek ang naaresto sa nahitabong anti-illegal drugs operation nga gihimo sa Barangay Tumaga, Zamboanga City ug kini usa ka lalaki ug duha ka babayi diin ang usa kay senior citizen. Dayon nga gidala sa Regional Forensic Unit ang nakumpiska nga illegal nga droga para sa quantitative ug qualitative analysis samtang ang mga sospek nakadetain sa pagkakaron sa Zamboanga City Police Office. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Bless, mula Zamboanga, kambyo naman tayo sa Iligan. Serbisyong Iligano ng lokal na pamahalaan ng Iligan tuloy pa rin sa mga barangay ng lungsod. Mula Radyo Pilipinas Iligan, nagbabalita si Alwidad Bashir. Nagpadayong gihapon ang serbisyong Iliganon program gikan sa LGU Iligan sa matag barangay sa Dakbayan. Nabatasan na usab sa matag Iligano ng pagtan-aw sa nasamkit nga mobile service sa nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa umaabot nga schedule sa programa, bisitahon sa musunod nga mga adlaw ang mga barangay nga mahisgutan. Barangay Bunawan, Barangay Bunbunon, Barangay Villaverde ug Barangay Abuno. Sa serbisyong Iligano ng tanang dakong serbisyong publiko sa gobyerno gihatod sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ngadto sa matag komunidad sa Dakbayan. Pinaagi sa pagpatuman sa mobile service nga nagpadali sa pag-access sa mga residente sa mga programa. Usa kini sa dakong inisyatiba sa ilang maayong mayor, Mayor Frederick W. Siao sa pagpasiyugda sa usa ka inklusibo, progresibo ug asensong Iligan. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Alwidad, mula Iligan, tunguhin naman natin ang Marawi. Lalawigan ng Lanao del Sur nakilahok sa Integrated End-to-End Early Warning System Workshop para sa mas mabilisan at agarang pagresponde tuwing may kalamidad. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito si Johania Yusof ng Radyo Pilipinas, Marawi. Miyamang pwede sa mga responders sa rescuer sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lanao del Sur, si Eco-Seminar Workshop ay ningaranan sa Workshop Enhancement of Integrated End-to-End Early Warning System and Response Protocol at piyaguluanan ang Action Against Hunger babago din si sa Cagayan de Oro City. Aya din na anta pagyang kaya programa na sukauman ni Kuswa Iran mipantag ko early warning systems o di na sukap pakatukaw Iran kumabalagang gulalan kung mga karina igiraan din ang mga natural hazards. Miyamang padron mambuha Marawi City, Balabagan, Calanogas, agugyang kai akapatagan. Padini ko project ka Action Against Hunger, agusupad ang mga opisina, si kukap pakabagrayran, kukap pakariparado o mga derpa abituan sa high risk kung natural agu human-induced hazards sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sabab si na miyamisita si Rampan sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division na El Salvador City, agu CDRRMO a Cagayan de Oro City para ko-observation agu benchmarking iran sa field agyang kai ang mga opisina. Yan si Johania Yusof para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Patitibayin pa ng Pilipinas at Japan ang pagtutulungan sa mga larangan ng clean energy, trade at investment. Ito ay ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sinabi ng DTI na tinalakay ni Trade Secretary Alfredo Pascual at Minister of Economy, Trade and Industry ng Japan na si Saito Ken ang potential areas of cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa sidelines ng Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity o IPEF ministerial meeting sa Singapore noong nakaraang linggo. Sa naturang talakayan, sinabi ng DTI na winelcome ng dalawang trade chief ang mga oportunidad para sa green transition. Sa ministerial meeting ay ipinarating ng Japanese side ang interes ng Japan Bank for International Cooperation o JBIC na lumahok sa paglinang sa isang waste-to-energy project na makatutulong sa mga pagsisikap ng Pilipinas tungo sa clean energy transition. Tinalakay din ng dalawang bansa ang potential collaboration sa critical mineral sector, partikular sa pagdevelop ng matibay at maasahang global supply chains. Ayon sa DTI, inihayag ng Pilipinas ang masidhing interes nito sa paglahok sa Critical Minerals Agreement na magpapalakas pa sa kooperasyon sa larangang ito. Itinutulak din ng Pilipinas ang pagpapatuloy ng General Review of the Philippines-Japan Economic Partnership Agreement o PJEPA, kung saan binigyang diin na ang kasunduan ay naglalayong palawakin ang economic ties sa labas ng trade in goods, saklaw ang mga larangan ng services trade, digital economy at sustainability. Gayun din ay bukas si Secretary Pascual sa Open Radio Access Network o ORAN, initiative ng Japan na nagpipresenta sa kanilang mga plano upang palakasin ang digital capacities at magtayo ng isang ORAN Academy sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, nananatili sa manageable level ang kabuoang foreign debt ng Pilipinas hanggang first quarter ng taon. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa datos nito, ang kabuoang utang panlabas ng bansa ay nasa 128.7 billion US dollars. Hanggang katapusan ng March 2024, tumaas ng 2.6% o 3.3 billion US dollars mula 125.4 billion US dollars noong katapusan ng Disyembre ng taong 2023. Sinabi pa ng Central Bank na ang iba pang key external debt indicators ng bansa ay nanatili rin sa comfortable levels. Ang Gross International Reserves o GIR, ang sukatan na kakayahan ng bansa na maisaayos ang import payments at service foreign debt ng bansa ay nagkakahalaga ng 104.1 billion US dollars hanggang nitong Marso. Ayon sa BSP, ang pagtaas sa debt level ay dahil sa net availments na 2.5 billion US dollars ng local entities, karamihan ay ng private sector banks na nakalikom ng 2.1 billion US dollars na pondo mula sa offshore creditors para sa general corporate expenditures, refinancing of borrowings at liquidity purposes. Gayun din, sinabi ng Central Bank na ang 331 million US dollars na net availabilities ng public sector entities sa naturang panahon ay pangunahing hinimok ng national government para pondohan ang iba't ibang proyekto o programa nito, kabilang ang mga inisyatiba na palakasin ang tax system efficiency at itaguyod ang isang kapaligiran para sa paggamit ng digital technology.
Ang public sector external debt ay nasa 78.9 billion dollars, tumaas ng 1.4% mula 77.8 billion dollars sa huling quarter ng 2023. Ang public sector foreign debt ay bumubuo sa 61.3% ng kabuuang utang panlabas, bumaba mula sa 62.1% sa naunang quarter. Samantala, ang private sector debt ay umabot sa 49.8 billion dollars na bumubuo sa 38.7% ng kabuuan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagtala ng balance of payments o BOP ng bansa ng surplus na 238 million dollars sa first quarter ng 2024, mas mababa sa 3.7 billion dollars na surplus sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang first quarter surplus ay dahil sa net inflow sa financial account na bahagyang pinahupa ng outflows sa current account. Ang current account deficit ay bumaba sa likod ng mas mataas na exports sa electronic products, copper concentrates at coconut oil habang lumamig ang imports, partikular sa telecommunication equipment at electrical machinery, coal and coke, passenger cars, and motorized cycle at petroleum crude. Naitala rin ang mas mababang net receipts para sa trade sa services kung saan mas marami ang transaksyon sa travel, financial services at technical services. Tinaya ng BSP na mananatili ang BOP ng bansa sa surplus sa 2024 hanggang 2025 sa paglago ng exports at investments gayon din ng global economic activity. Inaprubahan ng Monetary Board ang mas mataas na BOP surplus forecast na 1.6 billion dollars para sa 2024 mula sa naunang pagtaya na 700 million dollars. Itinaya rin ng BSP ang 1.5 billion dollars na BOP surplus para sa 2025 mula sa naunang projection nito na 500 million dollars na deficit. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Steph. Mula Balitang Negosyo, alamin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng palakasan mula sa ulat ni Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Pinangalanan bilang tagapagdala ng bandera ng Pilipinas sa pagbubukas ng 2024 Olympic Games sa Paris, France, ang mga boksingerong sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. Ito ang inanunsyo ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino. Kapwa si Petesio at Paalam ay lalahok sa kanilang ikalawang Olympics pagkatapos nilang kunin ang silver medal sa Tokyo noong 2021. Nakuha ni Petesio ang kanyang ticket sa Paris noong Marso nung natalo niya si Esra Yildiz Karaman ng Turkey sa Women's 57 kg division sa unang World Olympic Qualifying Tournament sa Italy. Nasiguro naman ni Paalam ang kanyang pwesto ngayong buwan pagkatapos niyang talunin si Sachin Siwach ng India sa Men's 57 kg class sa ikalawang Olympic Qualification Tournament na ginanap naman sa Bangkok, Thailand. Tatakbo ang Paris Games mula Hulyo 26 hanggang Agosto 11, kung saan ang opening ceremony ay gaganapin sa Jardins du Trocadero at River Seine. Sina Petesio at Paalam ay kabilang sa 5 boksingerong delegasyon ng Pilipinas sa Summer Games kasama sina Tokyo Olympics
bronze medalist Yumir Marshall at mga unang sabak na sina Ira Villegas at Hergy Bakianan. Kasama din nakakatawan ng bansa sa Paris sina Paul Volter, EJ Obiena, fencer Samantha Catantan, gymnast Carlos Yulo, Alea Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Revivar, rower Joni Delgaco at mga weightlifter na sina John Siniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal na nagsabi si NCAA standout Mary Rose Dapol na maglalaro na ito ng profesional kung saan sumali na ito sa koponan ng Cherry Tigo Crossovers bago ang simula ng 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Inanunsyo ito ng Cherry Tigo at sinabi na pwede na si Dapol na maglaro sa kanila at wag na sumali sa rookie draft dahil nakapaglaro na ito sa Photon noong 2023 Invitational Conference sa ilalim ng Special Guest License. Ayon sa palatuntunan ng PVL, ang mga players na nakapaglaro na sa kahit anong koponan at kahit anong league tournament ay hindi na kinakailangan sumailalim sa draft selection. Si Dapol ay dating NCAA Most Valuable Player mula University of Perpetual Help System Delta at naging susi sa mga panalo ng Lady Altas sa nakaraang 3 seasons. Ang pinakamagandang takbo ng kanyang karera sa NCAA ay noong season 98 kung saan natapos ng Lady Altas ang elimination round sa ikalawang pwesto para makapasok sa Final Four. Subalit hindi naging mapalad na koponan dahil natalo sila ng Lyceum of the Philippines University sa step ladder semifinals at hindi na nakaabot ng finals. Sasamahan ni Dapol ang mga sikat at malalakas na players ng Cherry Tigo katulad ni na Ea at EJ Laure, Maylin Paat, Ara Galang, Abby Maranyo, Jen Nierva at ang kakapirma lamang na import na si Kat Bell. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinakawalan ang mga dating PBA players na sina Prince Caperal, John Wilson at Mark Yee ng kani-kanilang koponan sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL at pumasok sa trading at free agency window. Si Caperal, pati na rin sina Marion Magat at Mark Montuano ay pinakawalan ng Abra Weavers habang si Wilson at Yee ay inalis ng South Cotabato Warriors at Parañaque Patriots ayon sa pagkakasunod. Sina Fonzo Gotladera ng Valenzuela Classics Vacargo at Ralph Olivares at John Lopez ng Mindoro Tamaraws ay pinakawalan na din ng kani-kanilang koponan. Nagsimula ang trading at free agency window ng MPBL at tatakbo ito hanggang katapusan ng Hunyo para bigyan ng pagkakataon ang kanilang koponan na palakasin ang kanilang puwersa. Ilan sa malalaking pangalan na pinakawalan ay si Caperal na naglaro para sa Northport nitong nakaraang PBA season. Nag-average ang former PBA Most Improved Player ng 5.3 points at 4.9 rebounds para sa Weavers ngayong MPBL season. Samantala, si Yee ay nagposte ng 7.7 points at 10.5 rebounds para sa Patriots bago siya pinakawalan. Si Wilson ay pinakawalan din kahit siya ang top scorer ng South Cotabato na may 11.9 points per game. Nitong nakaraang linggo, pumirma ng kontrata si Bong Galanza sa Zamboanga Master Sardines, kinuha ng Manila si Tonino Gonzaga at nakuha si Josh Flores ng Iloilo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Leo mula sports. Pakinggan naman natin ang mga bagong chika sa ating showbiz balita. Nagbabalik si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Bago marating ang estadong kinalalagyan niya ngayon bilang miyembro ng P-pop supergroup na SB19, napakarami ring pinagdaan ang pagsubok ni Stel Ahero. Naging working student pala siya at nag-OFW din sa Japan para makatulong sa pangailangan ng kanyang pamilya at matustusan ang kanyang pag-aaral. Ayon kay Stel, napakarami niyang natutunang life lessons sa mga challenges na hinarap niya noong nagsisimula pa lamang siyang mangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Kwento ng singer-songwriter sa isang panayam, ang talagang pangarap daw niya noong bata pa siya ay maging isang dentista. Quote and unquote, nung bata ako, every time na may umaalog po ng ngipin, haharap po ako sa salamin, aalugin ko, aantayin ko po siyang dumugo. Tapos pagka sobrang lala na nung alog niya, tinanggal ko po siya, dun ko po naisip na parang gusto ko ngang maging dentista. Yan ang natawang kwento ni Stel. Naging working student din daw siya noong wala pa siya sa entertainment industry, quote and unquote. Napanood ko po sa GMA yung K-drama na Baker King. Pero nahirapan ako maghanap ng school kung saan ko po pwedeng gawin yon. So ang naisip ko na lang pong outlet for that is maging cook na lang po. So nag-enroll po ako ng HRS, Hotel and Restaurant Services. Yan ang say ng binata na naging scholar din sa kanyang eskwelahan. Sabi pa nga ni Stel, quote and unquote, nag-work po ako sa isang fast food chain, aral sa umaga, trabaho naman po sa gabi, pero kulang pa rin yung kinikita ko para masuportahan yung pag-aaral ko. So sabi ko, baka pwede pa akong kumuha ng isang sideline job. Nagturo naman po ako ng sayaw, after ng school, trabaho po sa gabi hanggang madaling araw. Ngunit dumating yung araw na napagod na siya ng bonggang-bongga kaya tumigil din siya sa pagtatrabaho at noong nagkaroon ng chance na makapag-abroad ay sinunggaban agad ito ni Stel. Kinuha siya ng kanyang tiyahin na nasa Japan at inalok na doon na muna manirahan. Halos 6 months din siya roon kung saan siya ang nag-alaga sa kanyang mga pinsan hanggang sa bumalik na nga siya sa Pilipinas at nag-audition para sa pagbuo ng SB19. Samantala, hindi pa kasal ang aktres na si Bella Padilla sa kanyang Swiss boyfriend na si Norman Bay. Yan ang iniit mismo ni Bella sa kanyang social media pages matapos makatanggap ng maraming congratulatory messages mula sa kanyang mga kaibigan. May kumakalat kasing video na ipinapakita ang pictures sa nangyaring wedding day di umano ng couple sa Switzerland. Makikita na talagang nakasuot ng wedding gown ang aktres at may litrato pa na tila naglalakad sa red carpet ng isang simbahan. Pero pinabulaanan naman agad-agad yan ni Bella at nilinaw na hindi pa siya ikinakasal. Sabi nga niya sa ex na dating Twitter, quote and unquote, "Not married, stop congratulating me guys." May post din siya sa Instagram story at inaming nasira ang kanyang araw dahil marami na raw ang bumabati sa kanya. Say niya sa post, quote and unquote, "Nothing to ruin your day like getting congratulatory messages from people you know cause a YouTube account keeps posting clickbait videos that you got married." Giit pa niya, quote and unquote, "Not married yet guys, save the congratulatory for another day." Sa isa pang post, ramdam na tila nairita na nga si Bella at humingi na siya ng tulong sa netizens na i-report ng nasabing account. Ayon pa sa kanya, ang mga pictures na ginamit sa video ay mga eksena mula sa pinagbidahan niyang teleserye noon. Ani Bella, quote and unquote, "Can we all please report this account that keeps spreading fake news? That clickbait photo is from a teleserye scene." Magugunita noong Pebrero lamang nang ipinagdiriwang ni Bella at Norman ang 4 na taon nilang relasyon.
October 2020 nang ipinakita ng aktres sa publiko ang kanyang foreign boyfriend. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaatake rin ng nerbiyos ang kapamilya actress na si Ivana Alawi kapag gumagawa siya ng content sa lansangan para sa kanyang YouTube channel. Madami nang nagawang prank at iba pang vlog si Ivana na kuha sa kalye o sa labas ng kanilang bahay na talaga namang humahakot ng milyon-milyong views sa kanyang YouTube channel. Sabi nga ni Ivana, quote and quote, "Kapag nagpa-prank ako sa kalye, kinakabahan talaga ako kasi anything can happen. Pwede akong sapakin, kabado talaga ako every time na may ginagawa ako sa public. Kasi kapag nagva-vlog ako sa street, wala akong kasama, yung hairstylist ko lang pero malayo siya." Yan ang dagdag na pahayag ng leading lady ni Coco Martin sa FPJ's Batang Quiapo. Pinabulaanan din ni Ivana na scripted ang mga ginagawa niyang vlog. Quote and unquote, "Wala kaming script. Usually kapag may content or may pinost ako, I always make sure na authentic yung pinopost ko. Ang importante sa akin ay walang script, just be yourself. Tuloy-tuloy naman siya kung anong naisip ko." Todo-todo naman ang pasasalamat ni Ivana sa ABS-CBN at kay Coco dahil sa pagbibigay ng chance sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aartista at mas mahasa pa ang talento niya sa aktingan. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Steph para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Sa balitang negosyo at kalakalan, gayon din sa balitang artista na kapwa inihatid sa atin ni Steph Vicente, sa balitang sports sa pamamagitan ni Leo Magpayo, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa pangunguna ni Jerome Toledo, sa ating mga nakasama sa Master Control na sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel, sa mga kaibigan natin sa Tinang Tarlac at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Sa ngalan po ni Ven Blones, ako po si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.